May napansin ka ba, bro? Habang mas nagiging busy ka sa buhay mo, habang mas hindi ka pala chat, habang mas hindi ka laging available, mas umiinit ang atensyon ng babae. Hindi dahil gwapo ka bigla, hindi dahil may bago kang damit, hindi dahil nag-flex ka ng pera, kundi dahil may nagbago sa presence mo. At dito nagkakamali ang maraming lalaki. Iniisip nila laro lang to. Iniisip nila manipulation. Iniisip nila tactic. Pero ang totoo, ito ay psychology plus nature plus stoic principle. Hindi ito tungkol sa panghahabol. Ito ay tungkol sa kuminsan ano yung energy ang dala mo. Sa video na to pag-uusapan natin, bakit instinctive sa babae ang ma-attract sa lalaking hindi available? Bakit ang sobrang effort ay nakaka-turn off? Kahit mabait ka, paano gumagana ang scarcity sa attraction? At paano mo ito i-apply ng hindi nagiging cold, toxic o manipulative? Hindi ito pang bata. Hindi ito pang pick-up lines. Ito ay para sa lalaking may direksyon sa buhay. The core truth, availability versus value. Simulan natin sa pinaka-basic. Ang availability ay hindi equal sa value. Kapag ang isang lalaki ay laging online, terasiding kamitis ka si isang bibasa, laging mabilis mag-reply, kilaskin time to city, laging free kahit walang plano, laging nag-a-adjust, ang subconscious message nito ay simple lang. Wala akong mas mahalagang ginagawa, hindi mo sinasabi. Pero nararamdaman. Ngayon baliktarin natin. Kapag ang lalaki ay may schedule, 5 sa sumsi sambating title, may priorities, tastiga 2,000 din tebafifuna, hindi agad-agad sumasagot, Pasinli tansi da kiwvek tinrias ko may sariling mundo. Ang dating ay, hindi ka sentro ng buhay ko pero welcome ka dito. At sa female psychology, yan ang mas exciting. Hindi dahil masama ang babae. Hindi dahil gusto nila ng sakit ng ulo. Kundi dahil ang value ay laging nasusukat sa scarcity. Isipin mo to. Kung araw-araw may libreng pagkain sa kanto, hindi ka na nai-excite. Pero kung minsan mo lang makuha, may anticipation. May curiosity, may effort. Ganon din ang atensyon mo. Stoic view, detachment, not neglect. Importanteng linawin to, bro. Hindi pagiging unavailable, pantus pagiging bastos. Hindi rin pagiging cold. Stoicism teaches detachment, hindi neglect. Ang detachment ay hindi ka emotionally needy. Hindi ka dependent sa validation. Kaya mong mabuhay kahit wala siya. Pero kung kausap mo siya, present ka. Maayos ka. Hindi ka dry. Ito yung kaibahan ng busy ako sa buhay ko vs. Ginagawa kitang tool para habulin mo ako. Malaki ang difference. Stoic men don't withdraw to punish. They withdraw because may direction sila. Practical example, chat dynamics. Scenario, bro. Kay A, reply agad kahit nasa work. Kahit one-word reply, sasagutin. Kahit pagod gising. Kahit walang topic. Mag-chat-chat. Result? Nawawala ang mystery. Walang tension. Predictable. Guy B, may oras lang mag-reply. Hindi agad-agad pero malinaw. Kapag nag-reply may laman. Hindi nagpipilit mag-extend ng convo. Result curiosity, anticipation. Mas invested ang babae. Hindi dahil pinapahirapan mo siya, kundi dahil may rhythm ka sa buhay. Female nature, emotional mirroring. Ang babae ay emotional mirror. Kung ikaw ay anxious, over-available. Takot mawala siya. Mahahawa siya. Kung ikaw ay kalmado, grounded, may sariling stability, mahahawa rin siya. At ito ang masakit na katotohanan. Kapag mas kailangan mo siya kaysa kailangan kanya, tapos ka. Hindi dahil mawawala siya agad, pero unti-unting bababa ang attraction. Why attraction spikes when you pull back? Bakit biglang umiinit ang atensyon kapag umatras ka? 3 dahilan. 1. Loss aversion. Mas natatakot ang tao mawalan kaysa makakuha. 2. Curiosity gap. Bakit hindi na siya tulad dati? 3. Status recalibration. Biglang nagtatanong ang isip niya, may mas mahalaga ba siyang ginagawa kaysa sa akin? At doon nagsisimula ang reinvestment. Real-life context, work, goals, silence. Halimbawa, bro, nag-focus ka sa work, gym, negosyo, skill. Hindi ka nag-announce. Hindi ka nag-flex. Bigla, uy, busy ka, okay ka lang? Parang nag-iba ka. Hindi dahil nagmukha kang suplado, kundi dahil lumawak ang mundo mo. At ang babae ay natural na curious sa lalaking may direksyon, the danger zone, fake unavailability.
babala bro. Huwag kang mag-scene zone on purpose. Maglaro ng oras. Magpa-mysterious pero walang laman. Kasi ramdam yan. Ang tunay na pagiging unavailable ay byproduct ng meaningful life, hindi tactic. Consistent energy is key. Huwag kang biglang sobrang sweet, tapos sobrang cold, tapos biglang babalik. That's emotional whiplash. Mas attractive ang lalaking consistent, predictable sa values, hindi predictable sa availability. The real reason behind the shift. Alam mo kung bakit madalas nagugulat ang lalaki kapag biglang umiinit ang atensyon ng babae? Kasi akala natin attraction ay reaction sa ginagawa natin sa kanila. Pero ang totoo mas madalas ito ay reaction sa ginagawa natin sa sarili natin. Kapag tumigil ka sa paghabol, hindi dahil galit ka, hindi dahil gusto mo siyang turuan ng leksyon, kundi dahil may mas mahalaga kang inaasikaso, may nangyayaring shift. Hindi sa chat, hindi sa frequency, kundi sa emotional frame. At ang frame ang pinaka-importanting bagay na ramdam ng babae kahit hindi niya maipaliwanag. Why women notice the change. Even if you say nothing, may mga lalaking nagsasabi, wala naman akong binago ah. Di lang talaga ako nag-message. Pero yun nga ang punto. Hindi ka nag-announce. Hindi ka nag-justify. Hindi ka nag-explain. At para sa babae, ang silence na may laman ay mas maingay kaysa sa words na walang direksyon. Kapag ang lalaki ay hindi defensive, hindi naghahabol ng reassurance, hindi nag-e-explain ng worth niya, automatic na tumataas ang perceived value. Hindi ito conscious attraction. Ito ay instinct. Emotional availability versus emotional dependence. Importanteng distinction to, bro. Emotional availability ay present ka kapag nandyan ka. Nakikinig ka. May empathy ka. Emotional dependence ay mood mo naka-anchor sa reply niya. Araw mo naka-base sa attention niya. Self-worth mo naka-link sa validation niya. At kapag napansin ng babae na kaya mong maging emotionally present nang hindi umaasa, doon nagsisimulang uminit ang atensyon. Practical real-life example, non-chat. Isipin mo to. May lalaki na kapag kasama ang babae engaged, hindi distracted, hindi naka-phone, hindi pa impress. Pero kapag hiwalay na, hindi nag-u-update bawat oras, hindi nagtatampo, hindi naghahanap ng dahilan para mag-message. Ang dating, secure siya. At ang security ay rare. Why security feels attractive but scary? Ito ang hindi sinasabi ng marami. Ang lalaking secure sa sarili ay attractive pero nakaka-challenge din. Kasi hindi siya madaling kontrolin, hindi siya madaling masway, hindi siya madaling ma-manipulate emotionally, at hindi lahat ng babae sanay sa ganun. Kaya minsan, mas umiinit ang atensyon pero kasabay nun mas dumarami ang tests. The tests that come when you're not available. Kapag hindi ka available, expect mo biglang emotional questions, biglang lambing. Minsan biglang topak, hindi dahil baliw siya, kundi dahil chine-check niya kung stable ka talaga. Ang tanong, babalik ka ba sa old version mo o mananatili kang kalmado? How most men fail at this stage. Dito bumabagsak ang karamihan. Pag nakita nilang may attention ulit, biglang overinvest, biglang bumalik sa old habits, biglang nag-explain ulit ng worth, and dun bumababa ulit ang attraction. Consistency ang susi, hindi reaction. Silent boundaries over verbal boundaries. Hindi mo kailangang sabihin, busy ako. Ganito kasi schedule ko. Ganito kasi priorities ko. Ipakita mo, ang tunay na boundaries hindi sinisigaw. Ramdam lang. The long game mindset. Ito ang mindset na madalang marinig. Hindi mo goal na uminit ang atensyon niya. Ang goal mo ay maging lalaking, kahit uminit man o hindi, buo ka pa rin. At ironically, yun ang lalaking hinahabol. Kung may isang bahagi ng video na napaisip ka, hindi yun aksidente. Ibig sabihin may bahagi ng buhay mo na ready nang mag-level up. Kung sa tingin mo may halaga yung ganitong klaseng usapan, i-like mo yung video. Hindi para mag-ingay, kundi para maabot pa yung mga lalaking tahimik ding nag-iisip. Kung ayaw mo ng surface-level advice at mas trip mo yung usapang may lalim tungkol sa stoicism, female nature, at self-mastery, mag-subscribe ka. Walang minamadali dito, walang pinipilit. At kung may kakilala kang lalaki na palaging nauubos kakabigay, i-share mo sa kanya. Minsan, hindi mo kailangan ng bagong relasyon, kailangan mo lang ng tamang pananaw. Kita tayo sa susunod.